Magandang araw po. Yun. Good morning. Sige, finally. Sige, go Cha, please. Yes, Matthew, magandang umaga. Salamat sa panahon. Unahin na natin itong panukalang once a week online classes bilang paraan nga para makatipid sa pamasahe. Hindi lang yung mga teachers, maging yung mga estudyante natin. Anong reaksyon ng inyong grupo dito? Kami po sa Student Council Alliance of the Philippines, DJ Chacha, Manong Ted, ay naninindigan po na dapat talaga tignan muna at i-assess ng Department of Education, ng Commission on Higher Education, at of course ng mga higher education institutions, yung regarding this policy na gusto nilang i-implement. Alam naman po natin yung naging itsura ng online classes ng pandemic. At kitang-kita naman po natin na hindi lahat ng mga estudyante ay meron po silang mga gadgets or kahit internet nga lang po, basic service na internet, wala po silang access. So, makikita po natin na pwede magkaroon ng mas malalim na digital divide at mas mapalalim pa ang digital divide na meron na po tayo ngayon. Kaya naninindigan kami sa Student Council Alliance of the Philippines na dapat po talagang i-assess muna ng DepEd, ng CHED at ng mga higher education institutions, kahit nga po yung mga technical vocational institutions, yung pag-online class. Makikita naman po natin na hindi kami against sa online classes at sa mga alternative modes of learning na tinatawag natin. Pero kailangan po talagang maging makastudyante po at gumawa ng mga konsultasyon at manindigan po ang mga institusyon ng edukasyon na makita na dapat lahat ng mga estudyante ay may option at may access dito. Oo, even before naman, tama ka, even nung pandemic, nakita na natin yung digital divide na yan at para nga sa grupo ninyo, tignan maigi kasi baka naman mamaya yung nangyari noon, nung pandemya, ngayon ulit yan ang mangyari. So kung kayo hindi naman totally nag-o-object, pero sabi nyo nga dapat pag-aralan munang maigi yung proposal na ito para makatulong sa sabihin na natin gastos ng mga estudyante, umaaray na rin ngayon sa mga pamasahe, even yung mga teachers natin. Anong proposal ninyo? Anong balanced solution for this? Nako, DJ Cha, tama po kayo, no? Again, naninindigan kami na mga alternative modes of learning ay nandyan na po yan. Dapat nga ang Pilipinas ay mas maging handa. Ang mga paaralan natin ay mas maging handa sa mga ganitong sitwasyon. Kung saan, hindi dapat po nai-interrupt o nai-istorbo o nagagambala ang ang alternative modes of learning natin, no? Kailangan po talagang ipakita natin na kaya natin mag-adapt. So ang solusyon po namin dito na hinahain sa gobyerno, lalo na po sa Department of Education, Commission on Higher Education, i-assess po natin sa mga division levels ng DepEd, dapat makita po ng mga division levels na to sa probinsya, sa city, sa municipal, na makita po nila kung sino ang mga estudyanteng walang access sa internet, walang access sa mga gadgets at dapat mag-intervene both ang local government at ang national government at masolusyonan na mabigyan sila ng access sa mga ganitong gadgets. Kung hindi man po mabigyan ng 1:1, baka pwede itong magawan din ng paraan na modular, kung ano man po ang alternative mode of learning na pwedeng mabigay sa mga estudyante na hindi po maapektuhan yung pagkatuto. Sa Commission on Higher Education naman po at sa mga higher education institutions, DJ Cha at Manong Ted, ganun din po, itong mga colleges and universities natin dapat handa rin at may sapat na pondo. Emergency funds din po, kung tutuusin, dapat meron sila na mabigyan po nila ng access yung mga estudyanteng at kahit yung mga kaguruan na hindi po kaya at hindi afford yung mga internet services. At baka kahit online class po, baka may espasyo sila kung saan yung mga willing na pumunta sa mga school pa rin o kaya sa mga lab facilities nila na may access sa internet ay makapasok po. Kami rin po ay nananawagan din sa mga barangay at sa mga sangguniang kabataan. Kasi sa mga SKs po, DJ Chacha at sa Manong Ted po, yung mga SK may mga libraries na ginagawa or learning centers, baka pwede rin to maging espasyo para sa mga nasa barangay at sa mga komunidad at makapag-online class or alternative mode of learning yung mga estudyante. Sa grupo nyo ba, sa Student Council Alliance of the Philippines, kamusta yung report ng mga members nyo sa inyo? Mas lumala ba talaga yung digital divide since the pandemic hanggang ngayon o mas nakaalwan na tayo kahit papano mas maayos na yung internet connection and even yung gadgets para do sa mga estudyante? 1:1 na ba tayo ngayon o mas lumala pa? DJ Cha, meron naman yung mga local governments na tumugon dito sa pagbibigay ng tablet or kaya ibang gadgets, mga talagang poorest of the poor na communities.
Natutuwa tayo dito. At may mga ilang nagpasa din talaga ng ordinansa, ng mga lokal na polisiya na nag-a-adapt since pandemic, no? Kasi dapat naman talaga, since pandemic, natuto na tayo dito. Pero naninindigan pa rin kami kasi marami po kaming reports na nakukuha na hindi pa rin accessible yung online mode of education. Marami pa rin estudyante ang nadi-displace at hindi alam ang gagawin nila. May mga reports po kami na iilang mga high school na nangutang po yung magulang. Halimbawa, para makabili ng cellphone. Meron din pong mga reports kung saan ang isang estudyante naman po ay nakiki-wifi sa kapitbahay po nila na sari-sari store para lang makapag-online class. So, again, hindi pa rin po natutugunan yung digital divide at tingin po natin mas lumalala ito. Dapat nga po meron na tayong kumbaga parang standard sa mga paaralan natin kung paano nila tutugunan ito. At of course, yung gobyerno, yung suporta sa mga paaralan, lalo na sa mga state universities and colleges, local universities and colleges, at even mga private school. Dapat may ganitong way na ng pagsuporta sa mga estudyante. And meron naman pong iba doon na nagre-report po na parang 3 days a week lang po sila, then 2 days ipapasa yung modules. So may mga gano'n naman pong Sige, Matthew, saan ka nag-aaral? Ako po ay taga City College of San Jose del Monte sa San Jose del Monte, Bulacan po. Okay. Doon ba sa inyong universidad, sa inyong pinapasukan, meron na bang advice dito nga sa 4-day lamang na in-person class? Meron na ba? Wala pa? Yes po, Manong Ted. Meron na po kaming advisory. Of course, from the national government and localized na rin po ito ng local government ng San Jose del Monte. Ako po personally, dahil ako po ay patapos na ng pag-aaral, 4th year, 2 araw lang po yung pasok. So, 1 araw lang po kami papasok. So, yun po yung in-advise namin. At yung 1 araw ay online. So, mukha naman pong gano'n na-disseminate. Pero may reports din po kami, Manong Ted, sa ibang mga student councils na hindi pa ito na-implement at hindi pa nabababa. Kaya nakikita din namin na nung lumapit kami sa DepEd, nung nakaraan, sabi namin, lalo na sa mga basic education institutions natin, na dapat na-implement na siya kung kailangan. Oo. Pero kasi ang epekto kasi nga nito, Matthew, basically yung kalidad noong mag-aaral. Yan naman ang epekto nito eh. Yun ang concern ninyo. Basically yung kapag ganyan na hindi naman preparado o hindi kakayanin nung mag-aaral yung pangangailangan dito nga sa online classes na ito, eventually ang mangyayari magiging hilaw siya. Hindi ba maaari siyang ipasa pero yung kanyang kaalaman doon sa kanyang kurso, yun naman ang pinangangambahan din ninyo dito, di ba? Totoo yan, Manong Ted. Yung aming inaalala ay 2. Una, yung interruption talaga ng face-to-face classes. Kasi alam naman natin na iba yung pagkatuto, yung level ng pagkatuto, level of learning, pag face-to-face ang klase, pagkasama niyo po ang guro sa isang classroom. Iba rin po talaga ang online. Kahit ako po ay isa po ako sa mga nakadanas. Pandemic baby po ako, kumbaga, kung tatawagin mga Gen Z. At ngayon po, kahit mag-online kami, syempre po, mas mahirap po dahil kagaya po neto, dito na lang po sa example, dapat po naka-zoom ako pero bumabagal po yung internet. Kaya nag-phone patch po tayo. Kasi nasa school po ako, nawawala-wala po yung signal. So, ganun pong pamamaraan ba ng dapat handa po talaga. And even our internet services po, kahit gaano kalaki yung binabayad mo, minsan bumabagal. So, again po, tama po kayo. Yung inaalala namin dito ay yung level ng pagkatuto kung talaga pong natututo ang mga estudyante sa online delivery or sa alternative modes of delivery ng learning. At again, bukod sa interruption, yung yung pacing din kasi hindi naman din po lahat bukod sa physical barriers na internet, mabagal na signal, etc. Yung rin po, yung cohesiveness sa loob ng tahanan, pwede pong hindi maganda ang environment sa pagkatuto, di ba? Meron pong mga tahanan na hindi talaga cohesive or conducive enough para sa mga estudyante. At may mga communities na hindi rin talaga kaya ang online na mode of learning. So, ganun din po ang inaalala talaga natin. Okay. Sige. At sa mga teachers din po natin. Oo.
Sige. Gamitin ko. Salamat na marami, Matthew, sa iyong paghahayag ng inyong damdamin dito nga sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat, Matthew. Thank you. Si Ginoong Matthew Christian Silverio po, ang pambansang Secretary General ng Student Council Association of the Philippines. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa